جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashraf salin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, insyaallah magbigay tayo ng Islamikong pagpapayo patungkol sa nililibing natin ang ating mga patay sa lupa. Opo mga kapatid, tayo bilang mga Muslim, isa sa mga paniniwala natin na dapat ilibing natin ang ating mga yumaon doon sa lupa. Kasi nga, ito po ay mga sinaunang kaugalian pa na itinuturing na mga mararangal na paraan sa paggalang sa mga yumao. Kaya sa Islam, syempre ang Islam ay hindi bagong relihiyon. Bagkus dati pa lamang. Yun ang patunay na ang relihiyon natin ay tama. Kasi nga, mayroong pinagmulan. Ang pinagmulan niya ay galing kay Allah at sinabuhay ng mga naunang mga tao. Katulad sa kwininto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu faasbaha minal khasirin. Paba'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal turab amin mithla hadzal ghurab fa uriya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Katulad ng sinabi ng Allah, kaya ikinukumbinsi niya ang kanyang sarili na patayin ang kanyang kapatid. Kasi nga si Kabil yun po ang pumatay kay Habil. Kaya't napatay niya ito at saka naging kabilang sa mga talunan. Saka nagpadala si Allah ng isang uwak na naghahanap sa kalupaan para ipapakita sa kanya kung papaano itatago ang bangkay ng kanyang kapatid. Sinabi niya, kasawian nga sa akin, mahina ba ako na magiging katulad ng uwak na ito? Kung gayon, ay aking ililibing ang bangkay ng aking kapatid at saka naging kabilang sa mga nagsisisi. Kita niyo mga sinabi dito mga kapatid sa Quran 5:30 verse 31, napapatunay talaga ito na ang Allah mismo ang nagturo ng tamang paglilibing. Na time na namatay na si Kabil, ang Allah nagturo kay Kabil. Pinadalhan siya ng uwak. Kaya ang nasanayan na ito nito mga kapatid ay kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga siya mismo ang nagturo ng itong pamamaraan. At tugma yan sa sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sabi niya, alladhi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'au an'amakum inna fi dhalika laayatin liulil nuha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sabi ng Allah sa 31 verse 20, yaong gumawa para sa inyo ng kalupaan bilang higaan at naglagay roon para sa inyo ng mga daanan na nagpababa ng tubig ulan mula sa kalangitan at saka ipinalabas namin dito ang magkapares mula sa iba't ibang uri ng mga pananim. Kumain kayo at magpastol ng inyong mga hayop. Tiyak sa mga ganito ay talagang mga tanda para sa mga taong may unawa.
mula dito ay nilikha namin kayo. Ibig sabihin, mula sa lupa, nilikha namin kayo at doon rin kayo ibabalik. At mula rin dito ay aming ipapalabas kayo sa ibang pagkakataon. Kaya dito mga kapatid, yung patunay talaga to na tayo ay galing sa lupa. Sa lupa, doon rin tayo ibabalik at doon rin tayo ipapalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mga kaya tayo mga Muslim, nililibing natin ang ating mga patay doon talaga sa lupa. Nabuhukay tayo. Kaya iyan ang lupa mga kapatid, doon tayo lumalakad sa ibabaw ng lupa. At kaya walang mainam talaga sa atin kasi lahat tayo galing sa lupa, bukod lamang sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang ang ating basihan na tayo ay nagiging pantay sa harap ng Allah. Dahil sa ngunit aangat ang iyong antas dahil sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa atin mga Muslim, ginagalang natin ang katawan ng mga yumaon. Ang ating sa paggalang natin mga kapatid, mayroong hadith dito na Aisha radhiyallahu anha taqul qala Rasulullah sallam inna kasra admil mu'min maitan mithlu kasrihi hayya. Sinabi na Aisha na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, ang pagbali ng buto ng isang yumaong mananampalataya ay parang nagbali nito habang siya'y nabubuhay. Isinalaysay ni Ahmad at ginawang daif ni Albani. Kaya itong hadith na ito, daif siya, mahina. Ngunit itong ginagawa natin to, sa kahulugan yun nang mayroon siyang tama. Kasi nga, siyempre, ang mga patay, hindi natin yan binabali ang mga buto niya. Kasi nga, sa galang natin mga kapatid. Kaya sa Islam, bago natin ilibing ang patay, hindi natin nililibing kaagad. Bagkos, paliguan muna, tapos pagkatapos maligo, babalutan, kasi baka buhay pa yan, humihiga pa yan. Manigurado talaga, kaya natingnan yung napakaganda ng step by step ng Islam. Hindi katulad ng narinig natin na ibabalsa muna, buhay pa pala, tapos tinuluyan na para kumita lang, subhanallah. Sa Islam hindi ganun. Sa Islam, natin yung mga patay, ginagalang natin yan na parang buhay. Binibigyan natin ng pagkakataon. Baka buhay pa yan, humihinga pa yan. Kaya nililiguan natin at babalutan ng tela. Kaya ganun sa Islam mga kapatid. Baka babagon pa yan. Hindi pa pala siya. Kaya pagkatapos ng lahat na yun, pagkatapos niligo, pagkatapos binalutan na ng tela, ang gagawin natin, na tayo, ililibing natin sa kanyang huling hantungan. Meron ngang sinabi si Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qal asri'u bil janaza fa inna taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa iyakun siwa dhalika fa syarrun fatadaunahu an rikabikum. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, magmadali kayo sa paglibing sapagkat kung ang namatay ay matuwid, kung gayon ay mainam ito sa inyong ibinibigay sa kanya. At kung hindi man siya ganon, kung gayon ay masama na inyong nilagay ito hinggil sa inyong mga liig. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa Islam mga kapatid, napakaganda. Kasi ito ang pagandang pagbibigay dangal at respeto sa katawan ng yumaon. Kapag tayo ay minamadali natin ang paglilibing, kapag tapos na maligo, tapos may tela na siya, nililibing kagad natin yan. Kasi nga, naniniwala tayo mayroong kabilang buhay na mas may angkop para sa kanya. Kaya minamadali kung siya tao na yan masama, ay bahala na siya. Siya nang maharap kay Allah. Sa atin lang, tapusin lang ang anong meron na pananagutan sa ating mga liig sa kanya. Kaya ganun ang katuruan sa ating mga kapatid na dinadala talaga natin sa libingan. Meron nga kahit sa digmaan nga ang utos ng propeta, huwag mamutol ng bangkay. Bawal yun sa Islam. Puputulan mo ng tenga, puputulan mo ng ilong, sa galit. Hindi pwede, walang ganun sa Islam. Bawal na bawal yan.
Maliban na lang kung mga tulisan. Siyempre yung mga tulisan, pinuputol ang kamay at mga kabaliktaran, paa at ang kanyang kamay. At ipapako doon, ipapakita sa tao na iyon ay mga taong mga tulisan. Ngayon, mga ganito mga kapatid. Kahit sa time ni Aisha radhiyallahu anha, sa time ni Prophet Salam din, na inulat ni Anas radhiyallahu anhu, may dinurog na isang Hudyo, ng ulo na isang batang babae sa pamamagitan ng dalawang bato. Merong nagsabi, sino gumawa nito? Si ganito ba? Si ganito pa? Hanggang sa napangalan ang Hudyo. Tumango ang ulo ng babae, kaya dinakip ang Hudyo at saka umamin. Kaya inutos ng Propeta Salam na durugin rin ang kanyang ulo sa pagitan ng dalawang bato. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya ganun na ganun din. Depende yan kasi may kisas, na tinatawag ng kisas. Pinapakita lang natin yan na siya kung paano natin maging mahustisya sa kapwa nating nakunan ng buhay. Kaya sa Islam, nililibing natin ating mga patay. Kasi nga, proteksyon natin yan. Kasi ang tao, nabubulok yan umaamoy. Kaya mainam na ilibing mo yan, na ibalik mo lang ang kanyang sustansya na kuha dito sa mundo. At nagiging natural na proseso sa pag-aagnas. Kasi kapag naaagnas na yung patay, mas mainam na itago na yan sa ilalim ng lupa. Kasi nga, nababawasan ang amoy at ang mga pinsala na magdudulot ng itong bangkay na ito. Kaya sa Islam, napaka-natural at sa kalikasan mga kapatid, kapag ang tao o kaya ang katawan ng bangkay ay maghiwa-hiwalay yan. Hiwa-hiwalayin yan ng mga mikrobyo, bakterya o ano pa dyan, tapos ang mga carbon, mga nitrogen, phosphorus at calcium, babalik yan sa lupa. Allahu Akbar. Yun pala. Kahit mayroong isang scientist nga, tinanong isang scientist. Sabi niya, kung mamatay ka, anong gagawin sa'yo? Sabi niya, ilibing niya ako sa lupa para lahat ng mga nakuha kong sustansya ay maibalik lamang sa lupa. Kung dinaan mo naman sa mga panibagong pamamaraan katulad sa ngayon, lagyan ng mga chemical tulad ng formalin, subhanallah. O kaya nilagay nila sa konkretong kabaong. Ano na lang mangyari doon? Yun pa yan, maghahadlang yan sa pagbabalik ng mga sustansya, babalik sa kalikasan, sa tinatawag din natin na ecosystem. Wala na. Hindi na makabalik ang sustansya. Hindi natin yan binibigyan halaga, pero ganun ang realidad mga kapatid. Sa Islam, alhamdulillah, kapag namatay, ay tinatanggap natin yan na mayroong pagtanggap sa tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag mayroong ililibing, ay minamadali natin ang paglilibing. Katulad ng kwento dito, an Abi Bakra, qal, laqad ra'aytuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna lanaqadu an narmala biha qala waqi an narmulu bil janaza ramla. Sabi dito na inulat ni Abu Bakra na nakita ko kami kasamang mensahero sa wasalam na halos lumalakad ng mabilis para sa libing. Mabilis sila sa paglalakad. Kaya yun ang dapat gawin ng mga Muslim. Parang ang iba kasi parang ayaw pa ilibing ang patay. Ang dahan-dahan pa. Hindi nila alam na peperwisyo na ang mga tao, lalo na sa isang lipunan. Kung maraming patay lahat ng mga negosyo kasi yung babagal, peperwisyo ang mga sumasakay sa mga jeep, sa mga tricycle, may pupuntahan, lalo na mayroong emergency. May ambulansya, hindi siya makausad kasi nga ang bagal nilang umusad sa patay. Subhanallah. Sa Islam, napakaganda talaga. Tinatanggap natin ang kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala at ililibing natin ang ating mga patay sa kagad. Kasi nga, itong mainam kaysa lalakad ka dyan, napakabagal pa, usad pagong, buwisit na buwisit mga tao, pipila din sila sa likod nyo. Hindi nyo ba nararamdaman kung anong nararamdaman ng mga tao din? Ang iniisip lang nila, anong nararamdaman nila kasi sila namatay, subhanallah. Hindi nila alam na peperwisyo, tapos pinakamasakit, hindi naman utos yan. Ngayon, ganun ang gagawin nyo sa mga patay.
Kaya sa Islam, sinabihan talaga, may hadith talaga, merong kapamaraanan talaga na galing sa Propeta Salam na kanilang paglilibing ay mabilis. Hindi sila pabagal-bagal. Kaya yun, isa sa mga nakikitaan mo talaga kung ang relihiyon mo may hidwa. Yun ang katulad sa mga Christian may hidwa kasi ganun eh. At isa sa mga kagandahan mga kapatid, sa Islam hindi natin sinusunog ang mga patay. Na tinatawag natin na cremation, hindi natin kinikremate ang patay. Alam nyo, ang cremation na yan, may mga kasaysayan yan eh. Noon, mga Grego, meron silang mga digmaan, may mga sundalo sila. Kapag namatay doon sa digmaan, ginagawa nila sinusunog ng patay para maibalik nila ang abo doon sa pamilya. Patunay na namatay ang kanilang kamag-anak. Kaya ganun ginagawa nila, hindi katulad sa ngayon, di ba? May mga dugtag na. Kapag namatay, tatanggalin na lang ang tag. Hindi ganun sa time na yung mga Grego. At sinundan ito ng mga Romano, ginaya rin ito ng mga Romano. Natigil lang yan sa time dumating ang Kristyanismo. Hindi na yung ginagawa. Tapos, sa time naman ng mga merong malaking salot na nangyari sa panahon ng mga Europe, doon sa tinatawag nating Black Death, maraming namatay yun, pinagsusunog din nilang kanilang mga patay. Tapos, hinaluan pa nila ng paniniwala nila. Nagsusunog din sila na may mga halaman para maging malinis o dalisay ang hangin. Ganun ang kanilang sinasabayan nila ng pagsusunog sa mga patay. At ang mga Hindus na naman mga kapatid, sinusunog din nilang kanilang mga patay. Subhanallah, ang kanilang paniniwala sa pagsusunog sa patay mga kapatid, napakatindi. Susunugin para madalisay ang kanyang kasalanan at matulungan ang kaluluwa sa paglalakbay tungo sa katastaasan ng kalangitan. Subhanallah. Tingnan niyo, ganun ang mga hidwang paniniwala mga kapatid. Alam niyo ang patay kapag sinusunog, subhanallah. Ang lungs niyan ay mayroon pang hangin na titira. Kapag nasusunog yan, lumalabas yan ng hangin na parang humihinga ang patay. Tingnan niyo, ang patay nagpapahiwatig pa na siya ay dapat igalang. Gumagalaw pa nga yan eh. Ang mga muscle niya, na akala mo buhay, pero na lang pala yan, huling galaw na lang yan ng patay. Huling tinig na lang yan ng patay. Subhanallah. Nagpaparamdam talaga na dapat igalang mo sulay. Sinusunog lang nila, na lang nila, tinutusok lang nila, o ano pa dyan ginagawa katulad sa mga imbalsalmador. Subhanallah, nakakaawa talaga mga patay. Kaya hindi nila alam ang apoy mga kapatid, parusayan sa mga taga-imperno. Kung sinusunog mo ng patay, may sabihin, sinusunog mo para pinaparusahan mo na sa imperno ang mga tao na yun. Kaya sa Islam, bawal ang cremation. Pasakit lang kasi yan sa mga patay. Alam nyo, dati, sinusunog nila, naging abo na lang ang mga patay hanggang wala nang naiwan. Kaya, nagano sila, pinag-aralan nila. Ang ginawa nila, 1 hanggang 2 oras na lang ang pagsusunog. Subhanallah, tingnan nyo. Tapos, pinakamasakit sa lahat, igigiling nila ang mga natirang buto para magiging powder siya, para pantay siya. Subhanallah, napaka sobra, double kill na lang talaga yan eh. Isusunugin, tapos igigiling ka pa. Kaya, nakakaawa mga kapatid. Ang imbalsa mo dati, tinatanggalan nila ng mga laman ng mga tao, mga kapatid. Meron pang kwento, ang maskara ng tao, iangat yan, tapos pagka lalagiriin nilang bungo para makuha lang utak. Kasing utak yun ang unang mabubulok at mangangamoy. Kaya tinatanggal nila ng utak, mga bituka, o ano pa dyan, mga matatanggal nila sa lamang loob. Pagbukas mo, wala na pala lamang loob. Ganun ang imbalsa mo dati, mga kapatid. Mga Europe, mga Egyptian, ganun din, ginagawa lang mami, tinatanggalan din nila mga lamang loob. Kasi kanila paniniwala para ma-reserve ang bangkay at mabalikan ng kaluluwa. Kaya napakalupit ang pinanggagawa na. Ngayon, high-tech na. Ang ginagawa, tatanggalan na lang ng dugo. Tapos lalagyan na ng formalin. At ang formalin yun ang magpapanatili sa mga tissue o sa mga balat o sa mga ano pa dyan ng patay.
Kaya wala pa rin silbi mga kapatid kasi nakakalungkot. Sipsipin yan. Ang iba na naman matindi rin. Katulad sa ginagawa sa Tibet, tinatawag nilang sky boreal na ang mga patay, tatapon nila yan sa bundok para kakainin ng mga vulture, subhanallah. Hanggang maging buto na lang ang tao. Ganun, kasakit mga kapatid. Sa sa India na naman, ibibitay nila ang kanilang mga mahal sa buhay, mga yumaon. Tapos ipapakain din sa ibon. Vulture din, ipapakain din sa vulture. Kasi ang paniniwala nila, kailangan ibalik yan sa kalikasan. Ngayon, naging high-tech na naman. Gusto nila, mayroon silang tinatawag na pot boreal. Ang pot boreal, ilalagay ka sa pot, tapos mayroong puno. Gagawin ka puno. Kaya puro kalukuhan talagang mga pangyayari mga kapatid. Kaya dapat iwasan talaga natin ito. Tingnan nyo, meron ding water boreal, nilagay ka sa kabaong tapos itatapon ka na lang sa dagat. Kung merong mga dati pa, ilalagay pa nila sa barko, tapos lalagay ng mga kahoy, tapos papapalain na mayroong apoy at susunugin ka doon. Tapos kung masunog, mahulog ka na lang sa dagat, subhanallah. Napakasakit, gagastos ka pa. Sa Islam, hindi ka nagagastos, kung konti lang gagastosin mo. Panglibing mo lang. Ang iba na naman, ilalagay nila sa kabaong, tapos itatapon doon sa space, tinatawag na space boreal. Tapos ang iba, niniwala sila baka makita raw ng alien, gagamutin pang katawan niya, subhanallah. Anong klaseng ganun? Kaya, sa baling mga paniniwala mga kapatid, mapapahamak lamang ang tao. Tapos, mapapansin mo ang mga kabaong ay patong-patong na. Sa atin sa Pilipinas, patong-patong na. May mga lapida pa, may mga bahay pa, o ano pa dyan. At nagiging isang gusali na. Kaya, yan, isa sa mga patunay talaga yan, ng mga kapatid, kapag hindi turo ng Diyos, magkakaroon talaga ng malaking problema. Hindi katulad sa Islam na ililibing lang natin ang ating mga patay. Kaya bilang mga Muslim, wag nyo silang gayahin. Alam nyo, sinabi ng Allah, فَذَلِكُمُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تَصْرَفُونَ. Sinabi ng Allah, sa kaganyan si Allah sa inyo ang inyong totoong Panginoon. Kaya Kaya pagkatapos ng katotohanan kundi pagkaligaw at saka papaano kayo mapapalihis. Sinabi sa 10 verse 32. Kaya sinabi ng Allah dito mga kapatid, patunay ito na huwag natin silang gayahin. Kaya huwag niyong lagyan ng lapida, lagyan ng semento sa paligid, o ano pa yung gagawin nyo na may mga semento, may mga hollow blocks. Huwag niyong gawin yan. Sa Islam, lagyan lang ng lupa, tapos lagyan lang ng isang dangkal na bato. Gusto nyo lagyan ng mga pebbles o ano pa yung maliliit na mga bato. O basta iangat nyo lang lupa, ganito lang isang dangkal. Yun lang ang utos sa atin. At saka mga kapatid, kapag natapos na yan, example mga 5 taon, pwede na ulit yan hukayin. Tapos kapag may mga buto o ano pang mga natira dyan, ilagay lang yan sa gilid at lagyan ng panibagong patay. Katulad sa ginagawa dun sa Medina, sa Baki. Sa Baki, ganun yan sa Baki mga kapatid. Nililibing nila ang mga patay, wala problema mga kapatid. Hindi yan napupuno ang sementeryo sa Islam, mga libingan sa Islam. Kasi dapat ganun, napaka-practical ng Islam. Pwede isabuhay sa totoong buhay. Kung isipin mo, ang mga patay gano'n, hindi na makukuha, mapupuno tayo ng mga libingan sa buong mundo. Ang iba nga, ginagawa na lang. Dahil building ng kanilang mga patay, inalagay na lang sa isang sako, subhanallah. Wala talagang galang sa gano'n mga kapatid. Sa atin, sa lupa pa rin. Kaya, alhamdulillah, sa Islam, tinuruan tayo na hindi talaga magmalabis. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.